Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Chris, ang inyong pageant fanay. Naglabas pala ang Miss Universe Philippines ng Evening Glam Photos. At nandito po ang aking top 13. Ang unang pumasok sa ating listahan, number 13, MUPH Camiguin, Retiana Rosa. Ang ganda ng makeup niya dito, napakasimple ng ayos. Pakak din ang gown, so nilagay ko siya sa aking number 13 dahil feeling ko madami pa siyang ibubuga at ang lakas makabinabad sa down ni ang dating. At ang number 12, MUPH United Kingdom, Christina Chok. Ang linis niya tingnan para siyang anghel na bumaba sa lupa. Yung details ng gown, pakak din. Yung buhok napakasimple. Ayoko lang dito yung mata, siguro sa shot ng camera o medyo mapungay ang pagkuha. Pero overall, pasok pa rin sa banga. At ang ating number 11, MUPH Bantayan Island, Jobel Mangubat Tukay. Napakasimple dito ni Doktora. Gustong gusto ko yung amo ng kanyang muka. Maamo pero may dating. Yung gray gown ba to? Tama-tama ang blend sa color white and gray na background. Nilagay ko siya sa number 11 dahil nakailang balik din ako sa pic niya nung nag-scroll ako. Malinis pero malakas ang dating. Dumako naman tayo sa aking number 10, si MUPH Laguna. Napakalakas dito ni Laguna, no? Di ko alam kung bakit sa kakahuyan, pero ang ganda ng naisip nila, guys. Nakaka-Disney princess yung background, parang may istorya na gustong ipalabas yung photo. Yung gown na gustuhan ko din, yung hair on point, so ayun, kaya nasa number 10 ko siya. Pakak na pakak. At ang number 9, MUPH Baguio, Tara Valencia. Ang hilig nila sa ganitong kulay, no guys, mula dun sa swimsuit, sa official headshot. Wish ko lang na makita ko siya sa ibang kulay, sa iba pang mga challenge. Maganda yung makeup, di ko lang nagustuhan yung buhok, yung sa noo at yung sa likod niya. Feeling ko sobra na pag masyadong madaming ginawa. Knowing Tara, manikaan talaga ang dating niya, kaya di na masyadong kailangan lagyan ng mga palamuti. Pero overall, panalo pa rin. Number 8, MUPH Taguig, Christy McGarry. Si Christy McGarry ang lakas maka-alta dito. Napansin ko lang ang ilong na medyo tabingi or sa camera angle, no? Not-offan ang ganitong gown, pero dahil Christy yan, dalang-dala niya. Hopefully, mas lumabas yung Christy na nakikita natin sa IG na sobrang lakas makamamahalin. Number 7, MUPH Cebu, Stephanie Hanson. Yung mukha, jusok sa unang tingin. Akala mo, Catriona Gray eh. Face card talaga si Akla. Ganda rin ng styling, isa sa mga kakaiba. Di ko siya napasok sa top 5 dahil sa color siguro ng filter. Di ko nakita yung mas magandang Chris Tiffany. Parang ang dilim-dilim dahil sa filter siguro, tapos kumulay pa sa background. Pero alam ko na may mas ilalabas pa dito si Chris Tiffany. Kaya pasok siya sa aking number 7. Number 6, MUPH Quezon Province, Atisa Manalo. Ang lakas talaga ng isang Atisa, no? Itong mukha talaga ang nagsasabing dadaan muna kayo sa akin bago nyo makuha ang universe. Di ko lang masyadong nagustuhan yung buhok niya na ganon. Ang ganda ng makeup, no? Nilagay ko lang siya sa number 6 dahil alam ko na may mas iba pang pasabog si Atisa. Minsan nakasubaybay ako sa IG na and I know na mas marami pa siyang mas pasabog dito. So, pasok sa akin sa number 6. Masok sa ating panglima, MUPH Albay, Elaine Bernales. Gusto ko yung gown niya dito. Di ko alam kung lava gown inspired din ba to. Ang mukha, ang ganda. Sa yung pagbungad pa lang ng post ng MUPH, ang lakas na agad. Gandang pambungad, no? Di ko alam kung bakit mukhang maliit siya tingnan dito sa picture. Pero bawing-bawi naman sa mukha. Kaya pasok siya sa aking number 5. Number 4, MUPH Cainta Rizal, Stacy Gabriel. Pasok na pasok sa banga si Stacy dito. Talaga namang nalalamon ang ganda. Ang ganda rin ang gown. Di ko lang gusto kay Stacy yung kamay niya na madalas nakataas sa mga photos niya dito sa mga challenge. Di ko alam kung sinadya ba nila para makita yung tato or ganun lang talaga si Stacy mag-post pag nasa harap ng camera. I want to see more kay Stacy, pero dito sa challenge na to, pasok siya sa banga.
Number 3, MUPH Zambales, Anita Rose Gomez. Grabe, napakaganda. Isa sa mga pick na babalikan mo talaga. The face is giving, yung hair bagay na bagay. Yung gown panalo rin. Ang pose, pakak. Lakas maka next top model ng dating. Keep it up Anita, I know marami ka pang kayang ibigay dito sa competition. Kaya pasok na pasok ka sa banga. At ang number 2, MUPH Iloilo, Alexi Brooks. Lakas dito ni Iloilo no, nagsasabing ito ako laban na lang hinihintay para sa corona. Sabi ko kanina kay Miss Tagig, di ako fan ng ganong gown. Pero dito kay Miss Iloilo, hindi siya dinala ng gown. Dinala niya ng maayos ang gown. Grabe, lakas. Itong pick na to ang nagpapakita na hindi lang siya basta front runner, pero deserving din sa crown. Kaya number 2 kita, Miss Iloilo. Bubo ka ang bulaklak, papasok ang reyna. At ang number 1 ko, ibibigay ko kay MUPH Bacoor. Grabe guys no, ito talaga yung pinakang kakaiba, mamahalin, manika at ang linis tingnan. Ito yung masasabi na pasok talaga ang reyna. Grabe, habang tumatagal, palakas ng palakas ang isang VVV. Napaka-consistent, siya yung dapat talaga nating bantayan. Kaya sa mga frontrunner ha, walang pipikit. Hindi bumalik ang isang victoria ng basta-basta lang. And for sure, tuwang-tuwa ang mga fans niya dahil mukhang nasa tamang tao talaga ang isang VVV. Mula sa styling team niya, makeup artists, photographers, talagang pinagmumukha nila ang isang BBBing isang nabuhay na dragon. Kaya watch out para kay BVV, MUPH Bacoor. So ayun guys, hanggang dito na lang. Sa tingin nyo, sino ang number 1 sa challenge na ito? So comment down below para magkaalaman kung sino talaga ang dapat. Sariling opinion ko lang to guys, pero kudos pa din talaga sa lahat ng team ng ating mga girls. Para sa challenge na to, 10/10.